opposite of mature is immature. Kaya nga, nahihirapan mo tayong makisama kasi may mga kasama tayong immature. Yung kahit anong napakita mong tama at mabuti, hindi niya pa rin mag-get, hindi niya pa rin masakyan kasi immature. Hindi dahil sa na-reach ko na ang perfection, na nakamtan ko na ang pagiging ganap. Ngunit sinisikap kong may sakatuparan. Yun po, but I press on. Press on, ibig sabihin, nagsisikap magpatuloy. Kaya nilagay ko na lang po ay move on. Alam niyo po, sikat na sikat po yung salitang move on. Kaya gusto kong sakyan ngayon yung salitang move on nito po, mga kapatid. Alam ko po na marami po sa atin na may iba't iba pong karanasan sa buhay. Mahirap po ipaliwanag ang mga karanasan natin sa buhay. Pag pinilit niyo po unawain at ipaliwanag sa inyong terms ang mga karanasan sa inyong buhay, masisiraan po kayo ng ulo. Ride on na lang. Sakyan mo na lang. Diba? Pati yung takbo ng panahon. Kasi, ma-discourage po tayo. Sa asawa, sa anak, pamilya, sakit, bahay, trabaho, amo, employer, kaibigan, kasamahan, lahat, karamihan dyan ay nagbibigay talaga sa atin ng sakit. Kaya pag nasasaktan tayo, para na tayong nalulubog sa kumunoy, na para bagang sa atin ay parang hindi ka na makaalis doon. When I look, the word move on is to go on to a different place or different subject or activity, etc. Ibig sabihin, ikaw ay tutungo doon sa iba't ibang lugar o mga bagay o mga gawain, activity. Yung makakaalis ka sa isang lugar na gusto mong puntahan, tunguhan, na doon ka makakaranas ng tinatawag na kaginhawaan. Move on. So, isa pang nakita ko is moving on from bitter or painful experiences in life to seeing new hope in life. Yung pong nakaranas ka ng mapapait na karanasan sa buhay, kung kanino man po galing yan. Yung pong nakaranas ka ng masasakit, mapapait at masasakit na karanasan sa buhay para makita mo ngayon, makita mo yung bagong pag-asa. Bagong pag-asa na binibigay ng Panginoon. Sabi nga nila, there is hope, meron talagang pag-asa. At totoo po yun, mga kapatid. Habang tayo po ay nabubuhay at kumikilos, gumagalaw, binibigyan tayo ng Diyos ng marami pang pag-asa. Kaya nga lang po, may mga taong buhay pa, okay pa po sila, malakas pa po sila at meron pa po silang magagawa, pero sila na po ang kumikitil o pumapatay ng kanilang pag-asa. Because of they cannot move on. Amen? And hope and pray, mga kapatid, na kahit sa simpleng maipaliwanag ko sa inyo, nang sa ganoon ay magkaroon po tayo ng inspiration na gagamitin natin pag tayo po ay makakaranas ulit ng mga bitter and painful experiences na nagdadala sa atin para tayo po ay malubog. Kaya, moving on.